Pagkatapos ng isang tambakang pagkatalo kontra sa Ronde Hollis Jefferson led Jordan, kinakailangan ng ating Gilas Pilipinas na sumabok muna sa isang do-or-die game upang makapasok sa quarterfinals. Dito ay makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Middle East nation ng bansang Qatar. Pero gaano ba kalakas ang bansang Qatar? Dapat ba makampante ang Pilipinas sa all-rich country tulad ng Qatar? Kapag sinabing Qatar, una maisip natin ang Middle East. Isa sa mga mayayamang bansa pagdating sa oil deposit. Ayon nga sa datos ng Overseas Worker Welfare Administration o OWA, nasa mahigit 250,000 na mga Pilipino ang naninirahan o nagtatrabaho sa bansang Qatar. Pagdating sa sports, popular sa kanila ang larong football. Kung matatandaan ninyo, noong isang taon nga lang, sila ang nag-host ng prestigious football competition sa buong mundo na FIBA World Cup. Ang larong basketball ay isang developing sports pa lang sa Qatar. Bagamat kaunti pa lang ang naglalaro, maraming beses na ang Qatar ang siyang nag-host ng ilan sa mga FIBA events. Ilan nga dito? Ang 2005 FIBA Asia Championship, 2013 FIBA Asia 3-on-3 Championship, 2014 FIBA Asia Under-18 Championship, at 2022 FIBA Under-16 Asian Championship. Sa mga hindi nakakalam, ang bansang Qatar din ang siyang nanalo sa bidding upang maging host ng FIBA World Cup sa darating na 2027. Ngayong ongoing Asian Games, kabilang sila sa Group D bracket, kasama ang Japan, South Korea at Indonesia. Sa kanilang unang game nga kontra sa Japan, tinambakan sila ng mahigit isang buwan, 95-63. Hindi na rin nakakagulat dahil ang Japan ang isa sa emerging powerhouse country sa Asia. Sa kanilang ikalawang laro, hindi malaki ang winning margin ng South Korea sa kanila na may 12 points lamang sa score na 76-64. Sinubukan nila sanang humabol noong 4th quarter pero kinapos sila sa oras. Pero kahapon natikman nila ang unang panalo laban sa Indonesia, 74-67. Dahil dyan, mataas ang kumpiyansa ng mga Qatari sa nalalapit na salpukan nila kontra sa ating Gilas Pilipinas. Ang mga players sa Qatar ay sina Khalid Abdel Baset, Gueye Tala, Mahmoud Darwish, El Haji Andoye, Nedim Muslik, Abdullah Musa, Ghassan Hajar, Meho Harashik, Babakar Dieng, Muhammad Endaw, Faris Adbich, at Mustafa Lashin. Sina Faris Adbich at Nedim Muslik ay walang dugong Qatari, pero kinukonsidera silang local player ng FIBA dahil ilan lamang sila sa mga pandarayang ginawa ng Qatar. Noong 2014, siyam na mga binatilyo mula sa bansang Bosnia-Herzegovina sa kontinente ng Europa ang binigyan ng Qatari passport upang maglaro sa Qatar national team. Wala pa sila ng 16 anyos nang bigyan ng passport, kaya kinonsidera sila bilang local player. Ito ay ayon sa Hagop rule ng FIBA. Si Meho Harashik ang pinakamatangkas sa lineup ng Qatar na may taas na 7 foot, habang si Hazar Ghassan naman ang pinakamaliit sa taas na 5'7". Ang team na ito ang pinakabata dahil may average age lamang na 22 years old. Player to watch sa mga Qatari si El Haji Andoye na nag-average ng 16 points per game. Kupala rin ng Gilas Pilipinas na manalo kontra sa Qatar. Makakaharap ng ating national team ang Iran sa quarterfinals at alinman sa mga bansang South Korea, China at Bahrain sa semifinals. Kung matatandaan ninyo, kagabi sinabi natin na posibleng Japan, Chinese Taipei o Kazakhstan ang makaharap natin sa semis, ipatalo natin ang Iran sa quarterfinals. Pero kaninang umaga, sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang nag-iba ang format ng knockout round. Ang China ay kasama na natin sa ating bracket at posibleng makaharap natin sa semis. Ang Pilipinas, alam naman natin na may history ng pandaraya ang China kapag sila ang host ng basketball event na to. Kaya ito ay critical para sa ating national team.